Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Ipaglalaban ang karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Magandang gabi mga ka-KP. Martes, 20 ng Disyembre. Tuloy-tuloy pa rin nating pa-action sa mga reklamo at sumbong. Kakaibang teknolohiya pong gamit ho namin dito. Point-to-point fiber transmission. Kaya tayo po ay simulcast real-time dito po sa ating website, bitagmedia.com, at sa aming Facebook. Ganon din, live sa UNTV. At syempre, kung gusto nyo pong makisali sa aming pong diskusyon, maaari po kayo mag-iwan ho ng inyong pong mga komento, mga salobin sa aming pong Facebook page. At para ho sa mga gustong personal na magsumbong ng kanila pong mga hinaing, kung kayo po'y inapi at inabuso, dito lamang po kami matatagpuan sa aming pong BMUI Digital Studio sa Ritual Center, Timog Avenue, Lungsod ng Quezon. Wala nang patumpik-tumpik pa. Kilos pronto na! Trabaho sa barko, pangako ng mga durobo. Pero matapos maibigay ang pera mo, pangako, napako. Estilo ng panlulokong ito, alamin sa Kilos Pronto. Malutas na kaya? Pamamaslang kay Kapitana? Cellphone na nakuha? Maging susi kaya? Para malaman kung sino ang may sala, alamin sa Kilos Pronto. Kung ang Commonwealth Avenue ay tinatawag na Killer Highway, sa Rodriguez Rizal naman merong halimaw na kurba, pahirap sa mga motorista, laging may nadidisgrasya, alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! O ito mga ka-KP, may paalala po ang ating pong kagawaran sa kalusugan o DOH ngayong holiday season. Marami raw po kasing nauusong sakit kapag Pasko at Bagong Taon. Kung ano-ano po ito, abay, ano rin para makaiwas po tayo. Ngayong holiday season, uso ang iba't ibang uri ng sakit. Yan ang babala ng Department of Health o DOH sa publiko ngayong darating na Pasko at Bagong Taon. Unang-una sa kanilang listahan ang tigdas o measles. Parents will take notice sa bandang mahal na araw pa during, and they will associate this na mainit when in fact it all started in December. Kasama rin sa listahan ang chickenpox. Ang sakit naman ito, kadalasan madaling mahawaan. Makikita nyo yung vesicles dyan, yung bulutong tubig na it's also highly contagious. And although many will recover from it, it's the scars that actually upsets parents kasi talagang nagpepeklat siya. Especially if you don't know these are chickenpox and you pick at them, at yon, magmamarka na siya kasi don't touch any of the lesions until they're all dried up. Hindi rin daw mawawala tuwing Disyembre ang whooping cough at ibang respiratory infections. Yung ubo ng ubo, tahol ng tahol, iba namumula na yung mata sa kakaubo, talagang sumasakit na ng tiyan. Think of pertussis sa whooping cough. Huwag daw mabahala ayon sa DOH dahil naka-alerto naman ang kanilang ahensya para gamutin ang mga naturang sakit. These are all vaccine preventable. Go to the health center, and if you line up sa health center,
walang bakuna, please tell us immediately because the Department of Health has made sure na the vaccines will be available sa lahat ng health centers all over the country. Pero syempre, doble ingat rin ang kailangan para hindi madaling mahawaan ng mga nasabing karamdaman. Sakaling tamaan o mahawaan ng mga nasabing sakit, ito raw ang mga dapat gawin. Adults, senior citizens na hindi nabakunahan or never had measles. So pag nagkaroon ng measles dyan sa hindi nabakunahan, kakalat yan. And so we'll have an outbreak. Aside from measles, we have to worry about chickenpox. It's dehydration you should worry about, and that child should be rehydrated. At home if you know it, or go to the hospital if you don't know what to do. Ayun, parang Ben, no? Hindi naman tayo parang sirang plaka ho dito. Every Pasko at bagong taon, syempre, yung sabi mo nga, di ba, yung overeating ho tayo. Dahil nandyan sa pagkainan, minsan, pagbukas ng mga rep ninyo, kuha ng kuha yung mga bata. So, hinay-hinay. Yun lang pong ating pong advice. Hindi naman ho kami doktor, hindi naman kami eksperto, pero ramdam mo namin, busog ho kayo. Hinay-hinay lang at huwag lang masyado uminom mo ng mga alak, ha? Lalo-lalo na yung may karamdaman. Hinay-hinay sa matamis, sa maalat at matatabang pagkain. Nako, tama ka dyan, Ben. Lalong-lalo na yung mga may high blood pressure at yung mga may sakit sa puso. Maintenance, huwag kalimutan. Okay. Eto, Lex, grupo ng mga seaman na pinangakuan ng trabaho ng isang employment agency nagreklamo. Matapos daw kasi silang makuha ng pera, trabahong ipinangako na pako. Detalye, panoorin. Pangarap ko talaga magbarko, sir, kung hindi sana ako naloko. Para makatulong ako sa pamilya ko, sir, kasi hirap din namin buhay namin, sir. Para makaraos din sana, sir. Magandang buhay at maunlad na kinabukasan, yan ang katwiran ng mga Filipino seafarers, kaya nila pinipiling sumakay ng barko at magtrabaho. Sa gitna ng karagatan, nilalabanan nila ang lungkot na malayo sa kanilang pamilya at mahal sa buhay. Isang 22 anyos na si Ervin Obilio sa mga nangarap maging seaman. Kaya naman, na makita niya ang oportunidad, agad niya itong kinagat. Ang Excelsis Marine Management and Services daw sa TM Carlos Street sa Maynila may alok na nakakaengganyo. Sa halagang 25,000, makakasampa na agad sila ng barko at makakapaglayag para magtrabaho. May yun sila nagkalok sa amin. Ngayon, nangingi siya ng 25,000 para mabilis siya daw ang alis. Yun sir yung apprentice namin yung 1 year sa barko. Buwan na Setyembre, taong kasulkuyan ng kagati ni Ervin ang alok. Sabi nila sir, isang buwan makakalis na kami. Mabilisan lang daw. Kasamang 3 pa niyang kasamahan na sina Kevin Cadiz, Renzi Pico at Orlino Asuncion. Ibinigay nila ang pera, pero nang dumating ang araw na ipinangakong makakaalis sila sa kanilang barko, bigla na lamang silang nagulat. Pinausap namin sir, pero ang dami niyang palusot na yung ganito daw, delay daw sir yung barko. Dito, nagdesisyon silang kunin na lamang ang ibinayad nilang pera. Pero ayon sa Excelsis, hindi na raw ito may babalik sa kanila. Nag-refund na kami sa ng pera namin, sir. Pabalik-balik kami sa pangakong araw. Ayaw nilang ibigay yung pera, sir. Kilos pronto kaming nag-imbestiga. Positibo, sa mga pananalita na nagpakilalang manager, mapapakagat ka talaga sa kanilang offer. Asking po namin, since 1 year po sila mag-apprenticeship sa barko, it would be 40,000. Sa patuloy na pag-imbestiga ng Kilos Pronto, napagalamang gumagamit din ng 3 pang pangalan ang Excelsis Marine Management, Systematic Trans Consultancy and Services, Trans Global Marine Management and Services Incorporated, at ngayon ay nagpapakilala na bilang Enrich Management Incorporated. Ang mga naturang kumpanya hindi rehistrado sa Maritime Industry Authority o Marina. Sa mga blog sa internet, mandarambong at manloloko kung isalarawan ang may-ari ng Excelsis na si Mary Jane Borromeo Aragon o mas kilala bilang MJ dahil sa dami na umanong naloko niya. Kaya naman, ang mga napurnadang seaman bumagsak sa pagkakalugmok at pagsisisi. Masakit sa kalooban namin, sir, kasi pinaghirapan ng pamilya namin yung pambayad doon sa inutangan namin, sir, tsaka nag-i-interest naman yung, sir, yung bayad. Sana po tumigil na po sila sa panloloko nila po sa mga seaman po, lalo na po sa mga bagong graduate. Sir, naiiya talaga ako sa mga magulang ko, lalo
Di nila alam itong yung nangyari sa akin, sir. Walang puso itong mga to, sir, kasi paulit-ulit kaming pinapangakuan na bumalik na makukuha namin yung pera namin. Nakipag-ugnayan ng Kilos Pronto sa Maritime Industry Authority. Base sa kanilang investigasyon, may paglabag na nagawa ang kumpanyang nag-alok ng trabaho kina Ervin. Last time na ma-verify namin, mukhang hindi. Kasi ang Marina, nire-require ang mga money agency and shipping company na mag-rehistro din sa amin as part of our regulatory function. Pero mukhang itong kumpanyang binanggit mo ay hindi rehistrado. Kilos Pronto raw nilang aaksyonan ang reklamo at tutukan nito. Pero tinatap na verification, titignan yan, mapapuntahan yung complaint na kumpanya at titignan kung operating ba talaga o hindi. Habang ang reklamo ni na Ervin, maaari na ang formal na isampa sa Marina. Pagsadya agad sila sa tanggapan ng Philippine Overseas Employment Administration, meron sila tinatap na Anti-Illegal and Recruitment Branch Office doon. Eto naman, Ben, kadalasan mga motorista ang pasaway sa lansangan. Pero hindi lamang pala sila, pati mga negosyante, abay may katigasan rin po sa ulo tuwing gabi. Yan ang naaktuhan po ng Kilos Pronto sa kahabaan po yan ng Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Kung ano ang kanilang kalokohan, ito po. Sa pool sa lente ng KP Team, ang kakaibang negosyo ng ilang mga dorobo na nauuso ngayon dyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, lungsod ng Quezon. Ang kanilang monkey business, negosyo na nakaset up malapit sa rotonda sa Litex, in sa mga motoristang gustong magpalinis ng auto nila. Pero ang kanilang negosyo nagdulot ng perwisyo at abala. Sinakop na kasi nila ang isang hanay ng kalsada, kaya naman magiging sagabal sila sa mga motorista. Sa naglalakihan nilang ilaw at gamit pang car wash, talaga namang harang na sila sa daan. Nasaan ang mga tauhan ng Quezon City Hall na dapat sana'y sumisita sa kanila? Business Permit and Licensing Office, alam nyo ba to? Silipin nyo ang negosyong ito bago kayo sampulan ng Kilos Pronto. Sa aming pagbabalik, tunay na motibo sa pagpatay sa barangay chairwoman sa Santo Tomas, Batangas. Matutuklasan na ba matapos matagpuan ang isang cellphone sa crime scene? Yan, abangan mamaya sa Kilos Pronto. At malalim na lubak sa Rodriguez Rizal, nagiging dahilan daw ng disgrasya, reklamo, aaksyonan mamaya. At nagbabalik po ang Kilos Pronto. Kahapon, ipinilabas natin ang kaso po ng isang barangay chairperson o chairwoman dyan po sa Batangas na walang awang pinatay. Binaril ho to sa ulo. Kung matatandaan ho ninyo, isang cellphone ang natagpuan po sa crime scene ng mga otoridad. Sa pagkakataong ito, magawa na kayang tumbukin otoridad ang tunay na motibo sa pagpaslang ho dito sa Kapitana.
baril, pinuntirya ng gunman si Chairwoman Leonor Angeles sa loob mismo ng kanyang opisina sa Barangay Hall ng Santa Clara, Santo Tomas, Batangas. Bumulagta si Kapitana at hindi na umabot ng buhay sa ospital. Mabilis na nakatakas ang salarin at ang kanyang ka-riding in tandem. Nabalot ng takot ang taong bayan. Sa krimeng ito, 3 anggulo ng pagpaslang ang binubusisi ng crime desk, katuwang ang otoridad ng Santo Tomas PNP. Tungkol ito sa droga, away politika at illegal quarrying. Lumipas ang 1 buwan sa eksklusibong pagtutok ng crime desk. May mukha na ang salarin. Maalala kasi na noong kumaripas ng takbo ang riding in tandem matapos sa pamamaril, naiwan sa kalsada ang cellphone na bitbit ng gunman. Nung patakas na yung suspect natin, nasakay na sila nun sa getaway motorcycle nila. Pinahulog naman yung cellphone na Samsung. So nakuha po ng ating mga intel personnel. Then doon nagsimula yung mga magandang developments ng aming investigation. And ang breakthrough ay nung nag-search kami through sa mga numbers, and na-find out namin na may mga Facebook yung may-ari ng cellphone. Pagmamay-ari umano ng isang Jessica Guinyo ang naturang cellphone. Nakausap ng mga intel operatives si Jessica. Ayon sa kanya, kinuha raw ang kanyang cellphone ng ex-boyfriend niyang si Rodrigo Manalo alias Eric, tubong San Pablo, Laguna. Si Eric ay kanyang pinatunayan na naging ex nga niya. At binagbabantaan tong si Jessica. Tapos ang sabi niya, pwedeng si Eric ay sa mga gunman or gun for hire personalidad. Nang kalkalin pa ng mga pulis ang laman ng cellphone, nabatid kung papaano pinlanong patayin si Chairwoman Angeles. Doon ay nakita namin yung palitan ng text ng gunman, ng tipper, saka isang nagngangalang si Junior, yung tipper na nababanggit dun sa text na nandun sa area nung oras na si Kapitana ay nabaril sa barangay. Naghabla na ng demanda sa piskalya ang pamilya ni Kapitana noong November 24, 2016. Tuloy na raw umalis ang suspect na si Rodrigo Manalo sa kanilang lugar. Ayon sa PNP, sa 3 motibo ng pagpaslang kay Chairwoman Angeles, mas tinutukan nila ang anggulong pagsugpo ni Kapitana sa iligal na droga. 4 na araw bago paslangin ang punong barangay, nabanggit umano ni Chairwoman Angeles sa kanyang kapatid na itinago namin sa pangalang Egay na sa oras daw na may mangyaring masama kay Cap, posibleng sangkot dito ang 3 drug personality sa kanyang nasasakupan na muli nagpanta sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang advokasya na talagang labanan ng droga sa kanyang nasasakupan, kasi nga napaka-active nitong ating Kapitana tungkol sa laban sa droga. Pagkakaalam ng ayon dun sa kapatid dahil daw sa illegal drugs, na etong mga taong ito yung mga galit kay or may nanakit kay Kapitana. Hindi mo na bibigyan ng pagkakinanla ng crime desk sa 3 pangalan habang inimbestigahan pa sila ng otoridad. Patuloy itong tututukan ng KP Crime Desk. Ito yung danger, Ben, no? Kapag ang isa pong lokal na gobyernong opisyal po ay talagang desidido tulungan si Pangulong Duterte para labanan pong illegal na droga. Yun nga lang, meron kang kaakibat po na yung panganib. So ano bang pwede natin may tutulong sa kanila? Sabi nga ni Pangulong Duterte, akong bahala sa inyo. Yun nga lang, ito si Barangay Chairwoman pinatay, no? Kaya importante rin pakipagtulungan talaga ng barangay at pulis. Lalo-lalo na dito sa mga sinasabing intel sa mga lugar
Kasi Lex, may mga sinasabi kasing may yung info reference, mga impormasyon sa mga tao sa lugar na kung maaari ipasa mo sa otoridad, sa mga pulis para ma-process nang sa ganun ang trabaho sa pulis. Pero ikaw, nagsusumbong na. Pero pag ikay lulutang at ikay babangga sa kanila, nandun yung risk. Yes. Pero ano rin po natin sa ilang po mga government officials, especially sa barangay, dahil kayo mismong kaharap po ng mga kalaban ninyo dyan. Dahil sabi nga, marami ho mga nasa barangay ang involved po talaga sa drugs. Pero konting ingat lang siguro ho at may humingi ho ng tulong sa ating po mga kapulisan. Action na natin ang reklamo ng mga motorista sa Rizal Avenue, Balite, Rodriguez, Rizal. Malalim na lubak sa gitna pa mismo ng kalsada ang nagpapahirap daw sa mga motorista. Dagdag pa nila, takaw disgrasya ito dahil kapag umuulan ng lubak, hindi na nila nakikita. Ang masaklap pa, nasa blind curve pa ang lubak, kaya lalo nakakabahala. Ilang motorista na raw ang naaksidente at namatay dito. At kahit humingi sila ng saklolo o ayuda sa lokal pamahalaan ng Rodriguez Rizal, wala rin daw sila, walang nagagawang aksyon. Narito ang kanilang reklamo. Kapag umuulan, may tubig yan, hindi mo makita na may lubak eh. Kadalasan may nadidisgrasya rito sa lugar na ito eh. Minsan nasasalpok pa dyan eh. Sa may posting yun doon oh. Pagka mabilis ang takbo mo dyan, pagkamali ka ng konti. Marami nang namatay dyan eh. Kailangan may reflector yung kalsada na yan. Dapat na-actionan siyempre para hindi na makadisgrasya. Diba? Kasama natin ngayon sa studio. 42 weeks na, post-term, sobra-sobra na sa kabuuanan, and around 2 a.m. pumutok na yung panubigan niya. Pag-check namin, nakatingin na yung bata sa loob ng tiyan. Sabi ko, we will do our best to deliver kasi ang contention na lang natin, mabuhay yung nanay. Sobrang nalungkot ako nung nakita ko yung baby kasi nga, pagka-deliver ng baby, lifeless, walang heartbeat, sobrang puti. Nung inilagay namin dun sa lalagyan ng baby. Ang ginawa ko, syempre, unang-una namin gagawin is suction. Habang sinasuction mo, naglalagay ka ng oxygen, nagpapump ka ng oxygen, and then nagsi-CPR. Ginagawa ko yun for 15 minutes na. Sabi ko, Lord, tulungan niyo pong mabuhay itong baby para doon sa ina. Para maging ina siya sa anak na to. Dahil alam ko kung gaano ka-importante itong batang to sa kanya. She was very eager na mabuhay yung anak niya. Hindi siya yung dok, yung umiiyak. Nakatingin lang siya, tulala talaga siya. Parang sabi ko, paano kung ako tong pasyente na to, na ganito, wala akong pera, wala akong asawa, anong gagawin ko? Pero si doktora, hindi sinukuan ang munting anghel na nasa harap niya. Oo. Yung iyak ako ng iyak, naging parang tears of joy na parang, at that time, ang miracle, hindi yung pagkabuhay ng bata. Yun yung nakapagpabago sa akin. Kung mababasa nyo dun sa Facebook page ko, diba? Dinadala tayo ng Diyos kung para saan tayo. Huwag na tayo magtanong. May reason kung bakit ako dinala doon. Ang muling pagkabuhay ng sanggol, pinaniniwalaan ni Dr. Lala na isang indikasyon na kailangan pa siya ng kanyang mga pasyente. Kaya naman, ang pagsuko, isinantabi na magiting na doktor. Marami pang ibang pagkakataon na kahit pagod ka na, nakangiti ka pa rin sa mga pasyente. Sunday, walang check-up, may pupunta sa'yo. Sabi ni ibang doktor, walang check-up po ngayon kasi Sunday. Pero hindi mo matitiis na, hindi mo sila titingnan. Ang munting anghel, nakilala ng kilos pronto si Maria Teresa. Isinunod niya ang pangalan ng kanyang anak kay Saint Teresa. Matapos siyang malaman na dito nagdasal si doktora para mabuhay lamang ang kanyang anak. Pero hindi ko po alam kung paano talaga kayo pasasalamatan ng sobra-sobra sa laki po ng tulong na binigay niyo sa akin sa pagbabalik sa baby ko. Hindi niyo siya pinakawalan. Kaya maraming salamat, doktora. Sa mundo ng mga doktor, ang salitang pagsuko wala sa kanilang bukabularyo. Yan ang pinatunayan ni Dr. Lala na mabawi niya ang buhay ni Baby Maria Teresa sa pamagitan ng lakas ng loob at matinding panalangin sa lumika. Ang profession pala ng pagiging doktor, it's not all about the money. Hindi tungkol sa pera kasi yung ginagawa mong pagmamahal dun sa mga pasyente mo, pinapakita mo sa kanila na mahal din sila ng Diyos. Dinadala tayo ng Diyos kung para saan tayo. Huwag na tayong magtanong. There is a reason for everything. Madaling sabihin that there is a reason for everything, but if you have faith,
Gagamitin mo lahat ng lakas mo. Nothing is impossible if you have complete faith in Him. At mula rito sa Kilos Pronto, isang pagpupugay ang handog namin sa iyo, Doc. Eto naman, Lex, isang 55 anyos sa Las Piñas, si Carlos Miranda, 2008 na diagnosed ng polycystic kidney disease. At tumaas hanggang 500 ang creatinine. Pinaghahanda siya ng 1 million pesos para sa kidney transplant. Ang kanyang kapatid na babae ang nagrekomenda sa kanya ng King's Herbal. Ito, umpisa, hindi siya naniwala. Pero nang masubukan, nagkaroon ng pagbabago. At ito, panoorin ang resulta. Ang nangyari noong panahon 2008, sumakit yung dito ko, yung left and right stomach, hindi ko na matiis. Nagpasama ako sa brother ko, dinala niya ako sa PGH. Nakonfine ako doon 5 days. Diagnose ng doktor sa akin, meron daw pala akong polycystic kidney disease. Nangayayat din ako noon, wala akong gano'n masyadong kumain, gano'n. Ito nakuha namin sa side ng mother ko, polycystic kidney. Isang araw nirecommend ng kapatid ko yung King's Herbal na panood niya sa TV. So, nung bandang uli, hindi ako naniniwala sa kapatid ko. Pero ilang beses niya akong pinaulit-ulit niya, ba't hindi mo itry mo. Isang beses sinubukan kong uminom ng King's Herbal. Pagkainom ko ng King's Herbal sa loob ng mga 2 to 3 months, nagbabago yung result ng laboratory ko, sa creatinine ko nga. Kaya sabi ko, maganda yung King's Herbal na to. Kaya ang nangyari, tinuloy-tuloy ko yung inom. Tapos from that time, every month, nagpapalaboratory ako sa laboratory. Ang naging result, okay naman siya. Hindi na yun mataas. Nakatulad dati yung score ng creatine kumabot na 500. Ngayon, ang mga score na lang mga 100 o 120. Bali, parang normal na lang siya ng puro ganun. Hindi na nagbabago. Sabi ng doktor, nung nalaman niya yung findings, pinaghahanda niya ako ng 1 million pesos Kasi daw para sa kidney transplant. Magmula pa noong 2008 hanggang ngayon, wala naman So, ibig sabihin, nagkaroon ng magandang resulta, di ba? Nagpupunta pa ako sa doktor once a month para for check-up ng laboratory. Kasi sinabi ko, umiinom ako ng herbal Hindi nga naniniwala Tataka nga siya yung resulta ng laboratory. Maganda yung resulta. Sabi ko, ito na yata yung magbibigay lunas sa karamdaman ko. Kaya yun, tuloy-tuloy hanggang ngayon umiinom ako. Dahil sa King's Herbal, na mild stroke ako. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatinine, saka yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po binigay niya po sa akin King's Herbal po. Marami din pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi, nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman.
Nagbabalik ang Kilos Pronto. Lex, alam mo marami sa mga Filipino, anak lang ng anak. Pagkatapos pinababayaan ka lang mga anak kung saan-saan. Kaya naman, ang laki ng playground nila, kalsada. Kung saan naman, itong mga bata, ewan natin kung paano naglalaro kung saan-saan. Studio, sina Sheila Del Rosario at Mary Jane Maranyon para humingi ng sakloro na mapauwi ang tatlong OFW na under sa kanilang agency. Ano bang nangyari dito? Yun po nga, sir, nandun pa po yung tatlong aplikante namin. Kailangan lang po nila may exit clearance. Kaya lang po nagkaroon po ng kasuhan between the employer and the applicant. So, 2 cases po yun. Laban sa bawat isa po. Ngayon po, ang hinihingi lang po ng actually, si Saudi Labor po nakikialam na rin po. Ang advice po sa mga aplikante is si embassy or any representative from our government isamahan ang mga aplikante para makipag-usap o bigyan ng notification si employer na i-settle na lang natin, pauwi ng exit, bigyan ng exit clearance, tapos kahit kami na lang po mag-settle nung airfare. Willing naman kayo. Opo, willing po talaga kami. Ganito, miss, ano? Ito magagawa natin kasi una sa lahat, may kasuhan yung employer at saka yung mga OFW natin. Nagkaso ng sinasabing case, parang runaway. Pagkatapos naman isa, meron din isinambang kaso lagan sa employer. May sariling hukuman sila roon. Kaya lang, maganda roon, nakipagtulungan yung Department of Labor ng Saudi at yung sinasabi natin, yung polo natin. Ang pinakasusi rito ay una sa lahat, i-atras ng demanda ng mga OFW natin at ganun din siguro i-atras ng demanda ng employer. Diyan, makakatulong na siguro yung polo pero kinakailangan maging malinaw tayo rito kasi baka magkahalintulad kasi ng mga kasong kapareho ng iba na nanonood sa atin na yung batas doon kasi iba sa batas natin. Pero ganun pa man, Lex, ano? Hindi natin pwedeng pakialaman yung kanilang justice system doon. So we have to wait kung ano yung, kung ibabasura ba yung kaso ng employer against our compatriots. After nun, doon pa na siguro makakapasok ang ating labor officer doon. Tsaka mabibigyan ng exit clearance kapag nag-ayos yung dalawang partido. Pero tatawagan natin dyan yung ating Philippine Overseas Employment Agency or para tugunan itong sinasabing problema, makikipagtulungan kung medyo mahihilot sa parting yun na magkabilang panig, medyo pareho sila desistance. Siguro si Mary Joy, kapatid mo yun nandun, Mary Joy, no? Ano ba nangyari ba? Gusto na rin niya umuwi? Opo, gusto Ano ba sabi sa'yo? Kasi dapat September 15, tapos na po yung kontrata. Nag-aantay-antay nga po kami na akala namin na uuwi na. Inabot na po ng November, wala pa rin. Kailan na po namin nalaman na gano'n na pala yung nangyari? Nitong 28 lang po. Mary Joy, ngayon na napakinggan mo dito sa naging malinaw na ba sa'yo? Anong dapat gawin? Kinakailan malaman ng kapatid mo at yung mga kasamahan niya na i-atras na yung kanilang demanda laban sa employer. Willing naman po sila, sir. Sige. Now ngayon, dapat malaman ng ating polo yan, yung ating Philippine Overseas Labor Office at yung Department of Labor ng Saudi na nakikipagtulungan naman. Palagay ko hindi naman ganun kahirap yan. Basta't importante nagkakaintindihan. Pero hanggat nandyan yung kaso, na buhay na buhay yung kaso, hindi ito masusob. Kaya siguro maganda, maging malinaw na masasabi na natin, pagkatapos natin tatawagan natin yung Overseas Employment, yung ating POEA rito. Di ba? Patatrabawin natin ang ating pong mga agency dito, yung local government natin dito, para sabihan yung ating mga polo officers na kumilos rin. Magkausapin yung employer, hanapin yung employer na sinasabi nga ninyo, nawawala doon employer, no? Hindi po makontak. Hindi makontak. Pero sa Department of Labor ng Saudi, makukontak yun. Dahil sa gobyerno nila yun, mga mamamayan nila yun. Siguro magmaganda rito, nagkaliwanagan na tayo rito. Para nang sa ganun, mas mapadali yung pagpasok ng POEA, tsaka yung OWA natin, o yung polo natin, mabigyan ng instructions para luminaw ngayon yung sinasabing reklamo. Basta po yung company po namin is talagang willing po to coordinate. Ever since po na lumapit sa amin yung mga aplikante, inaction na namin po talaga. Alam mo, magandang agency yan sa agency niya sa ganun. Hindi nyo pinababayaan ang inyong mga Kasi paano po kung kami yung lumagay sa kanila? Yun po yung point po doon. Anong pangalan ng agency niyo? Human Aggregates po. Human Aggregates. Yan sa agency niya. Kung nakikinig man sa atin, kung sino man nanonood, yan ang mga agency na dapat tularan. Hindi sila iniiwanan. Di ba? Kaya pareho ng iba. Alam mo, Ben, tututukan natin itong kaso ni Mary Joy at para mapauwi natin yung tatlong mga OFW, sir. Alright. Okay, thank you. Thank you po.
Samantala para ho sa mga gusto magsumbong at magreklamo sa Kilos Pronto, wala po kaming pinipiling oras. 24/7 po bukas po ang aming pong Facebook page. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan po ng inyong pong mensahe at reklamo. Huwag po kalimutan ang inyong pong mga contact number at tatawagan po kayo namin pong KP team. Susunod! Polycystic kidney disease, paano nilabanan isang 55 anyos na lalaki? Herbal supplement ang kanyang ininom para sa kanyang sakit. Alamin. At sanggol na ipinanganak sa Batangas, patay ng ipanganak. Pero doktor na humawak po sa kanya, hindi siya sinukuan. Kung paano pilit ni-revive ng doktor ang sanggol, abangan. KP, nagbabalik pong Kilos Pronto. Ito Ben, nakatatabaho ng puso na may mga tao pala ho talagang likas na mapagmahal po sa kanila pong napiling trabaho. Tulad nitong isang doktor sa Batangas na ibinigay po ang buong dedikasyon para lamang ho sa isa pong pasyente. Panoorin po natin. Ang bidyong ito pumukaw ng atensyon ng mga netizens sa social media. Sanggol na hindi na humihinga. Mga doktor na pilit ibinabalik ang buhay na nawala sa kanya. Yan ang tagpong hindi makakalimutan ng doktor na si Doktora Drola Sanchez o mas kilala sa tawag na Doktora Lala, Tubong Lipa, Batangas. It's a matter of life and death, ika nga para sa mga doktor. Sa kanilang mga kamay at gabay na may likha, nakasalalay ang buhay ng isang tao. Kung tutusin, may pagkakataong gusto na raw sumuko ni Doktora Lala sa trabahong sinumpaan niya. And ang pagiging isang doktor sa pampublikong ospital, selfless yan like Mother Teresa. It's being selfless. Halos binibigay mo na yung lahat sa kanila na wala nang natitira sa'yo. Yun yung doubt ko nung una kaya gusto ko mag-quit sa government. Sabi ko, pagod na ako, hindi naman ako properly compensated. Nung casual ako, lagi naman late yung sweldo namin. Pero hindi naman kami nagko-complain because we love what we do. And yun yung sinasabi ko, ang mga tao sa gobyerno, lalo sa ospital, hindi lang doktor, hindi lang nurse, hindi lang job order, mapagmahal yung mga yan. Kasi they are selfless. Kahit hindi nila nakukuha yung sweldo nila, they have families to feed. Pero wala silang reklamo. Makikita mo nakasmile pa rin sila. And yun yung hindi nakikita ng mga tao. Kaya naman, na minsan subukin siya ng tadhana kung hanggang saan ang sukdulan ng kanyang pagmamahal sa larangang na tinatahak niya, hindi niya raw ito makakalimutan. At 30 na Agosto, isinilang ang isang overdue na sanggol. Wala ng buhay nang siya ay ipinanganak ng kanyang ina. Ay kung minsan sila nakikita ay dyan, naghaharutan ng delikado. Ito, panoorin nyo. Palagi ngang paalala sa atin ng mga nakatatanda. Kapag gabi na, mamalagi na lamang sa loob ng bahay, lalo na para sa mga bata. Pero ibahin nyo ang grupong ito ng mga kabataan. Ang mga kolokoy, ginawang malawak na playground ang kabaan ng Timog Avenue sa lungsod ng Quezon. Animoy walang nakikitang mga sasakyang dumaraan. Rambol dito, rambol doon.
Hindi alintana ang peligrong maaring idulot ng kanilang kakengkuyan. Ang sasakyang ito, tila ito pa ang nahihiyang dumaan at pinagbigyan ng eksena ng mga kabataan. Todo iwas sa mga sasakyan sa mga batang sigilang sa harutan. Hoy, hoy, hoy mga kengkoy! Kalsada yan at hindi palaruan. Mga magulang, kasama bang anak nyo dyan? Ala sige, bit-bitin pa uwi ang inyong mga anak bago pa sila tuluyang masagasaan. Yan isang oras na mabilis ang pag-aksyon sa inyong reklamo't sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas mga ka-KP, sama-sama po nating tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan pong imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat kilos pronto!